وما علينا إلا البلاغ المبين. Mga magulang, mga kaibigan, sa inyong lahat na mga kapatid, brothers and sisters sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin, marapat maunawaan natin, pinagmumuni-munihan natin ang buhay natin dito sa mundo. Tandaan natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang buhay dito sa mundo, dito sa mundong ibabaw, ay tanging pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ito ay pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmuni-munihan po natin, bigyan natin ng malalim na panaisipan lahat-lahat ng ating pinagdadaanan, mga problema, mga suliranin, mga mapapait na pagsubok sa ating mga sarili, sa ating pamilya, sa ating kalusugan, sa ating mga ari-arian, kayamanan. Lahat ng ito, mga pagsubok, mga mapapait na pagsubok na ating pinagdadaanan, ay tanging pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dapat maging mapanatag sa ating sarili. Na lahat tayo susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ito, subhanallah, mga problema na ating pinagdadaanan, lahat ng ito ay pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ganito ang ating buhay dito sa mundo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inaakala ba, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba ng mga tao na pagkaraan nilang sumampalataya, pagkaraan nilang maging mga mananampalataya, maging mu'min, ay hindi na sila susubukin, hindi na sila bibigyan ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaakala ba ni Allah subhanahu wa ta'ala? Inaakala ba ng mga tao, sabi ni Allah, na ang mga mu'min, pagkaraan nilang sabihin kami ay mga Muslim, kami ay mga mu'min, ay hindi na sila susubukin, bibigyan ng pagsubok? Hindi. Tunay na susubukin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Marami kang pagdadaanan ng mga pagsubok dito sa mundo. At isa sa hikmah, layunin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay kanya rin sinabi, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Katotohanan, katiyakan, na aming binigyan ng pagsubok ang mga nauna sa kanila. Huwag niyong akalain na kayo ay makakatakas, makakaiwas sa mga pagsubok. Tunay na binigyan namin ng mga pagsubok ang mga nauna sa kanila. Anong dahilan? Anong layunin ni Allah? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nang sa ganon, mapagtanto ni Allah subhanahu wa ta'ala
ang mga nagsasabi ng katotohanan. Sino ang makatotohanan at sino ang hindi sa kanyang pananampalataya. So bilang mga ma'mumin, bilang mga mu'min, binibigyan tayo ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala upang makita ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang magiging makatotohanan sa kanyang iman, sa kanyang pananampalataya. Sino ang magiging matatag, mapagtiis sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung sino ang hindi magiging makatotohanan sa kanyang iman. Si Sa'ad ibn Waqqas radiyallahu anhu ay kanyang sinabi, tinanong ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu banaan? O ya Rasulullah, sino po sa mga tao ang may higit, may pinakamatinding pagsubok? Sino ang higit na sinusubukan, binibigyan ng pagsubok sa mga tao? Anong sinagot ng Rasulullah? Al-Anbiya, ang mga nabi, mga propeta, mga sugo ni Allah, sila ang may higit na mga pagsubok na pinagdadaanan. Subhanallah. Kahit ganun ang kanilang karangalan, antas, ay sila ang binibigyan, higit na binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok. Thumal amthal. Yung mga pagkaraan ay yung mga taong susunod o sumunod sa kanila. Pagkaraan yung sumunod na naman sa kanila, sa iman, sa panghahawak sa relihiyon. Pagkaraan sinabi ng Rasulullah, yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Subhanallah. Binibigyan ng pagsubok ang isang tao, lalaki man o babae, base sa kanyang pananampalataya. Ayon sa kanyang pananampalataya. Kung gaano kalaki, katindi ang iyong iman, ganun din kalaki ang pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kahipit ang iyong panghahawak sa iyong relihiyon. Susubukan ka sa iyong sarili, sa iyong trabaho, negosyo, may mga pagsubok, may imang ka. Bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Financial problem. Titignan ni Allah kung gaano kalaki ang iyong iman. Magiging matatag ka ba sa iyong iman, sa iyong pananampalataya, na halal lamang ang iyong mga negosyo, trabaho, o baka naman, subhanallah, hindi ka makatiis. At malaman mo ang isang gawain, negosyo na magiging mapapadali ang iyong pagyaman, magiging mabuti ang iyong negosyo, ay tatangkilikin mo. Iiwan mo, hihina ang iyong iman, at sasali ka sa mga haram na negosyo o hanap buhay. Saan ang iman? Yun ang ibig sabihin ng Rasulullah. Kung gaano yubtala rajul ala hasabi dinihi, bibigyan ng pagsubok ang isang tao ayon sa kanyang iman. Kung ang kanyang agama, relihiyon o iman ay matindi, ishtadda balao, mas matindi sa kanyang iman. At kung ang kanyang agama ay manipis, magaan, kakaunti, ay kakaunti din ang kanyang pagsubok. Yung talaga, binibigyan ng pagsubok ang isang tao. Itong tandaan mo, ayon sa iyong iman.
ayon sa iyong iman. Pero may hikmah si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na mu'min, binibigyan ka ng pagsubok dahil mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niyang mapanatili ang iyong iman. At habang ikaw ay nagtitiis, pinanghahawakan mo, nagiging matatag ka sa iyong relihiyon, sa mga pagsubok na ito, lalong-lalo na sa mga financial, mga problema sa financial, ay ganun din kataas ang iyong antas sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga payo, alituntunin, at ito ang ating tatalakayin. Mga kawaidut ta'amul ma'asyadai, sabi ng ating mga ulama. Mga alituntunin o mga payo kung paano natin pakikitunguhan ang mga mapapait na pagsubok. Sabi natin, hindi natin matatakasan ang mga pagsubok. Hindi tayo makakaiwas, makakalibre sa mga mapapait na pagsubok, mga karamdaman, financial problem. Subhanallah, iba't ibang uri ng mga masasakit na pagsubok na nagdudulot o nagbubunga ng kalungkutan, kapighatian, kalumbayan o depression sa isang tao. Subalit dapat matatag ang ating iman. Ano yung mga nagpapatatag sa ating iman? Di patungkol o pagdating sa mga problema na ito, mga kapighatian, mga kagipitan, mga suliranin. May mga payo na binanggit ng ating mga ulama at babanggitin natin ang ilan dito na naway mapagmuni-munihan natin at mapulutan natin ng aral at maging baon natin sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Kung paano natin pakikitungan, kung paano natin lalabanan itong mga problema. Ano yung mga mindset iisipin natin? Ano yung mga payo na binanggit ng ating mga ulama ayon sa Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Unang payo, sabi ng ating mga ulama, lasta wahdak. Lagi mong iisipin na hindi ka nag-iisa sa mga problemang ito. Yan ang itatak mo sa iyong puso't isip na hindi ka nag-iisa. May problema ka sa pamilya, may mga ibang taong namomroblema din sa kanyang pamilya. May pinagdadaanan na financial problem, hindi lang ikaw. Marami ang nagkakaroon ng problema sa financial o mas matindi pa kaysa sa iyong pinagdadaanan. May karamdaman ka, hindi lang ikaw kapatid. Marami din ang nagkakasakit o may mas matindi pa. Pumunta ka sa mga hospital, subhanallah. Pumunta ka, bumisita ka sa mga hospital at magmuni-muni ka. Mapapasabi ka na alhamdulillah, may mas matindi pala sa kalagayan ko ito, subhanallah. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Marami o halos lahat, subhanallah, ay dumadaan sa mga problema. Dahil ito yung buhay. Ang mundo, punong-puno ng mga kapighatian, kalungkutan, mga pagsubok. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Aakalain niyo ba, sabi ni Allah,
na kayo ay papasok sa paraiso na hindi sa inyo darating ang iba't ibang uri ng pagsubok ng katulad ng mga pagsubok na tumama o dumatal sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, huwag niyong iisipin na ibibigay sa inyo ang paraiso o kayo mga mananampalataya na walang sakripisyo, walang mga pagsubok na pagdadaanan na katulad ng mga pagsubok na dumaan sa mga nauna sa inyo. Masathumul ba'sa wad darra. Tinamaan sila ng mga kapigatian, suliranin, at iba't ibang uri ng mga kalamidad. Wazulzilu, hanggang sa sila ay niyanig, nilindol din. Kayo, ang umma na ito, dadaan at dadaan sa mga pagsubok. Tignan nyo, subhanallah, o aking kapatid. May oras, subhanallah, minsan may mga problema, kalungkutan, na dumarating sa depression, na nadidepress na ang ating kapatid, na humahantong na parang gusto niya nang bumigay, nawawalan na ng pag-asa, nag-aakala ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala, na inaakala niya na siya ang may pinakamatinding pagsubok na pinagdadaanan. Subhanallah. Lagi mong isipin, kapatid, hindi ka nag-isa. Tumingin ka sa kapaligiran. Tumingin ka sa kapaligiran. May baong ka sa utang, subhanallah, may marami mga kaibigan na baong din sa utang o mas higit. Problema sa pagkain, may mas matinding. May pinagdadaanan. May karamdaman, subhanallah, tumingin ka sa paligid. Mas marami din o mas matindi pa, subhanallah. Inaakala natin minsan na tayo na ang may matinding pagsubok. Tingnan natin ang talambuhay ng mga nauna, subhanallah. Tingnan natin ang talambuhay ng mga nauna. Ang Rasulullah, mga sahaba o mga propeta. Sa panahon ng Rasulullah, alam nyo, noong unang pinapalaganap ng Rasulullah ang Islam, mag-isa lang siya. Mag-isa lang. Paunti-unting dumarami ang mga Muslim. Kalaban nila mga musyrik. Dumaan sila sa matinding pang-aapi, pang-abuso. Sinasaktan ang mga sahaba. Dinadala yung ilang sahaba sa napakainit, sa disyerto na napakainit na araw. Nilalagyan ng malaking bato. At nagtitiis, hindi iniiwanan ang Islam. Hindi tumatalikod. Hindi tinatalikuran ang pananampalataya. Subalit may ilan nangyari na sabi ng ilang mga sahaba, "Ya Rasulullah, bakit hindi ka magdua kay Allah na tanggalin sa atin itong pang-aapi? Bakit hindi na parusaan itong hindi mga mananampalataya?" Pinaalalahanan sila ng Rasulullah. Sabi ng Rasulullah sa kanila, "Alam nyo ba na yung mga nauna sa atin, sa kanilang pang-ahawak sa relihiyon, may mga ilang propeta," sabi ng Rasulullah, "na hinuhukay sa lupa at pinapaslang. Mayroon naman na hinahati yung kanyang katawan ng lagari at namamatay na siya shahid. At iba't iba pang mga pang-aapi na ginagawa sa mga taong pinanghawakan, dinadala ang Islam. Subalit walakinnakum qawmun tasta'jilun." Subalit kayo ay nagmamadali sa tagumpay. Minamadali ninyo, hindi kayo nagsasabor. Kailangan nyong magtiis, magsakripisyo sa mga pagsubok na ito dahil yun, ipaparating din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay sa atin. Pangalawang payo ng ating mga ulama, sabi nila, tandaan mo kapatid, "Jalibun nafa' wa dafi'ud dar huwa Allah
fala tata'allaq bihi illa bihi. Tandaan mo na ang nagkakaloob ng kabutihan at ang pumipigil ng kasamaan ay si Allah. Kaya huwag umugnay sa iba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ang nangangasiwa, kumukontrol sa lahat. Nagdudulot, nagbibigay ng kabutihan tulad ng rizq at pumipigil ng ano pa mang kasamaan o masama. Kaya huwag umugnay sa iba liban sa Kanya. Laging manalig magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagninegosyo ka, gawin mo yung sabab dahilan at manalig ka kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ang nagkakaloob ng rizq, mga biyaya. At siya din ang pumipigil ng kasama. Kung gusto niyang may mangyari sa iyo ay hindi mangyayari ayon sa itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito naging mapanatag sa ating mga sarili, na naunawaan natin, napagtanto natin, napag-alaman natin na si Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay, si Allah ang pumipigil, si Allah ang nagpapaangat, si Allah ang nagpapababa, si Allah ang nagbibigay ng karangalan, ay magiging mapanatag tayo sa mga pagsubok, mga suliranin na pinagdadaanan. Tingnan nyo ang itinuro ng Rasulullah na tawakkul, matibay na pananalig, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah, wa'alam anna al-ummah ila akhir lahat. Tandaan mo, na kung ang umma, ang lahat ng tao, mga jinman o mga tao ay magtipon-tipon sila upang bigyan ka ng kabutihan, ay walang kabutihan ang iyong matatamo, liban na lamang sa kabutihan na isinulat, itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ang lahat ng umma, mga tao man o mga jin, ay mag-ipon-ipon sila upang ipahamak ka, ay hindi ka mapapahamak, liban na lamang sa bagay na isinulat, itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala na tatama, dadatan sa iyo. Tingnan yung iman, pananalig, pag-uugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan dapat ang isang mu'min. Hindi nagwo-worry, hindi nagpapanik, hindi nalulungkot. Dapat laging nagtitiwala, nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo, ang mga propeta ang huwaran natin. Tignan nyo si Prophet Ibrahim alayhi salam. Noong kanyang pinapalaganap ang Islam sa kanyang kaum, at hindi nila tinanggap at pinagbantaan nila si Ibrahim na kanilang papaslangin, papatayin, hanggang sa dumating sa punto na nagkaisa yung mga musyrik, mga kafir, mga pagano, na patayin si Ibrahim sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya. Lahat ng mga musyrik ay kumuha ng panggatong at nagpaliyab. Gumawa sila ng napakalaking apoy. Lahat ng mga musyrik sa kanyang lugar halos tumulong sa pag-ipon ng mga kahoy at naglumiyab ang apoy. At sabi ng ating mga ulama, sa laki ng apoy, hindi ka kayang daanan ng mga ibon yung nasa ibabaw dahil namamatay sa tindi ng init. At sa tindi ng init, hindi kayang lapitan ng mga tao. Sa laki ng apoy. At sa laki din ng apoy, yung ibang lugar, natatanaw nila at pumupunta din sila sa lugar na yun at nalalaman nila ang kalagayan at tumutulong din sila. Sinusuportahan nila. Gusto nilang mamatay itong taong na ito na nagpapalaganap ng Islam. Pero naging matatag si Ibrahim alayhi salam dahil kasama niya
Siya ay nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anong ginawa nila? Itinapon nila, inihagis nila sa pamamagitan ng isang bagay na tinatawag na catapult o tirador. Yung bagay na ginagamit sa digmaan kapag may itatapon na malaking bato. Yun ang ginamit nila kay Ibrahim. Kaya noong itapon na nila si Ibrahim at nabanggit na sa oras na ito yung mga malaika, inaantay nila ang desisyon ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung mangyayari. Si Ibrahim na propeta, subhanallah. Kaya isang salaysay na sa punto na ito dumating si Jibril alayhi salam, dakilang anghel kay Jibril, dumating siya kay Ibrahim at kinausap niya, Ibrahim, ngayon, ano ang plano mo? Humingi ka sa akin ng tulong. Gusto mo bang tulungan kita? Sabi ni Ibrahim, kung sa'yo ay hindi, wala akong pangangailangan. Kung kay Allah subhanahu wa ta'ala ay naam, oo. Kaya noong itapon na ng mga musyrik, anong nabanggit niya? Hasbi Allah huwa ni'mal wakil. Hasbi Allah huwa ni'mal wakil. Sapat na sa akin si Allah subhanahu wa ta'ala at si Allah ang pinakamainam na tagapagtanggol, tagapangasiwa. Kaya tinugunan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kaya sinabi namin, o apoy, maging malamig, hindi lang basta maging malamig at maging mapayapa ka Ibrahim. Kaya noong naitapon si Ibrahim sa loob ng apoy, subhanallah, naging mapayapa. Ang ginawa lamang ni Ibrahim sa loob, ayon sa ilang mga narration, gumagawa ng pagsamba doon. Noong mawala na yung apoy, nakita ng mga musyrik na subhanallah, walang nangyari kay Ibrahim. Tingnan nyo yung kuwatut tawakkul, pag-uugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala, pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung may mga problema tayo, isa sa dua, hasbunallah wa ni'mal wakil. O di kaya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sapat na sa akin si Allah at si Allah ang pinakamainam na pinagtatawakulan o na pinakamainam na tagapangasiwa, tagapagtanggol. Bilang panghuli. Pangatlo, at dito natin tatapusin ang khutbah. Sabi ng ating mga ulama, i'raf hakikat ad-dunya tastarih. Alamin mo ang katotohanan, reality ng mundo, ikaw ay makakapagpahinga. Unawain mo, kapatid, ang reality ng mundo, at ikaw ay makakapagpahinga. Huwag mong dalhin ang iba't ibang problema. Unawain mo ang buhay natin dito sa mundo. Yun ang sabi ng ating mga ulama. Kapag naging mapanatag sa iyo, kung ano ang realidad ng mundo, napakasimple ng buhay mo. Mga pinagdadaanan mo, magiging magaan. Nandun na yung kalungkutan, pero yung paano nawawala, paano nagiging magaan sa iyo yung mga pinagdadaanan mong pagsubok kapag nauunawa mo ang mundo na ito, na ang mundo temporary lamang. Hindi tayo magtatagal dito. Lagi natin yan gawing mindset. Walang nananatiling pagsubok. Kinabukasan, may solusyon, may kaginhawaan. Ito ang buhay dito sa mundo. Ang buhay dito sa mundo, mazra, dito tayo nagtatanim. Na aanihin natin yung mga gawain natin sa kabilang buhay. Nilikha tayo ni Allah, hindi para sa mundo. Ang tunay na buhay ay sa akhirah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran hinggil sa mundo na ito, at napakaraming mga verses patungkol sa mundo na dapat maunawaan ng isang mu'min kung ano ba itong mundo na sobrang
minamahal, pinag-aagawan ng mga tao, lalo na ang mga mu'min. Hanggang sa pinapaslang ang kapatid dahil lamang sa mundo, dahil lamang sa politics, dahil lamang sa negosyo, dahil lamang sa pera. Tinatalikuran ang mga kapatid, kamag-anak, ang magulang dahil lamang sa pera. Nasisira ang koneksyon ng magkakaibigan dahil lamang sa pera, dahil lamang sa mundo. Nawawasak ang magkakapatid, tunay na magkakapatid sa ama at ina dahil lamang sa pera. Ilang taon na hindi nag-uusap hanggang sa sila ay tinatnan ng kamatayan, hindi pa rin nag-uusap. Ano yung problema? Naging problema, mundo, pera, negosyo. May mga tao na ilang taon na hindi kinakausap ang magulang dahil lamang sa pera. May mga tao na hindi nagkatalikuran. Pinutol ang ugnayan ng mga tiyuhin, mga pinsan dahil lamang sa politics. Tabiya, subhanallah, mundo. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sabi ni Allah. Tandaan ang buhay lamang dito sa mundo. Itong buhay na ito ay mapalin lang. Mapalin lang. Maging aware tayo sa mundo nito. Mapalin lang, nilin tayo. Hindi tayo nilikha para sa mundo. Pagsamba. Gagawin natin yung mga trabaho natin, negosyo, pero wag maging dahilan ang mundo para maiwan natin ang pagsamba o para subhanallah, maging dahilan ng mundo para mawasak ang ugnayan nating magkakapatid o lalo na ang pamilya, magulang, anak o subhanallah. Dahil lamang sa mundo, dahil lamang sa sobrang pagmamahal sa mundo, ang lahat ng ating sakripisyo, kung titignan natin, 24 hours sa one day, ang pinakamalaking pinagsasakripisyohan natin, pinagpupursigihan natin ay wallahi al-azim, tabiya ay karamihan ay ang mundo. Sobrang nilang hinahabol ang mundo, pero anong sinabi ng Rasulullah patungkol sa mundo? Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udati ma saqa kafiran minha sharbata ma. Sabi ng Rasulullah, kung itong mundo na ito, tingnan niyo kung itong mundo na ito ay makakatimbang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng katulad ng isang pakpak ng isang langaw o lamo, walang makakainom na kafir dito sa mundo. Ganito kaliit ang mundo sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi ng Rasulullah, kung ang mundo ay makakatimbang, maaaring tulad niyang isang pakpak ng isang langaw o lamo, walang na makakainom na isang nakafir dito sa mundo. Subhanallah. Magmuni-muni tayo. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam. Naway matiis natin ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sabi ng isang ulama, sabi niya, alayka bidu'a man biyadihi mafatihul faraj wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Marapat sa iyo, kapatid, ang manalangin sa may hawak ng mga susi ng kaluwagan at kaginhawaan. Sino yun? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag binabalutan ka, kapatid, kapag binabalutan ka ng matinding kalungkutan, depression dahil sa mga mapapait na pagsubok, nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay at gusto mo nang sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala ka, magsumamo, umiyak at humarap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ng buong puso at manalangin ka sa Kanya
kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah, wallahi al-azim, si Allah lamang ang magpapawi, mag-aalis nito, itong mga kalungkutan, depression. Ang una mong hihingian ng tulong, sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasulullah, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Kapag humingi ka ng tulong o saklolo sa mga problema, suliranin na iyong pinagdadaanan, ang unang-una mong hihingian ng problema o hihingian ng tulong ay si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dua. Dua ang ating kasangkapan. Dua ang bagay, sekreto. Dua. Ang problema, hindi tayo nagdudua. Hindi tayo nagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nakaugnay ang ating mga puso kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang problema. Amay yujibul muttar idha da'ah. Sabi pa niya Allah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kapag tinanong ka, sabi ni Allah, kapag tinanong ka ng aking mga alipin patungkol sa akin, sabihin mo, O Muhammad, ako ay malapit. Ud'uni astajib lakum, manalangin kayo, ika ni Allah, tutugunan, pakikinggan ko at tatanggapin ko sa inyo. Sabi ni Allah. Pangako yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema, hindi tayo nagdudua. Hindi natin pinaparami ang dua. Mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may mga problema, ang una nating naisip, si fulan, pag hingi ako ng tulong ganito, magsumamo ka muna kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo. Dalawang kwento ang ating babanggit at inshallah, maiksi lamang. Tignan nyo si Yunus alayhi salam, yung nabanggit natin, na ang mga propeta ang may pinaka may matindi na pagsubok. Isa lang isang nabi. Ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Halos nasa kanya ng lahat. Kayamanan, pamilya, kalusugan, lahat. At ilang taon na mga biyaya, binigyan ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung unang pagsubok? 14 na mga anak, lahat nawala. Nawafat, namatay. Kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan, yung kayamanan niya, subhanallah, nawala, naglaho, lahat ng kayamanan niya. Nagsabor pa rin si Ayub alayhi salam. Hindi lang yun, dumapo sa kanya ang matinding karamdaman na ang buong katawan niya, subhanallah, na may karamdaman na nabanggit na ang nagagalaw lamang niya yung kanyang dila sa pagdidikar, pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang taong ganito, sabi ng kanyang asawa, Ya Ayub, isa kang propeta, mabuting tao, bakit hindi ka magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Ayub, ilang taon tayo na nasa biyaya, dapat ko rin tiisin itong mga pagsubok, subhanallah. Hanggang sa dumating yung punto na kailangan ng magdua. Hindi nagreklamo si Ayub, nagdua lamang siya. Nagdua siya. At ito yung punto natin, yung dua. Sabi ni Ayub alayhi salam, wa Ayub idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sabi ni Allah sa Quran, nang si Ayub ay tawagin niya ang kanyang Panginoon, O aking Panginoon, dumapo sa akin ang karamdaman, wa anta arhamur rahimin, at ikaw ang pinaka mahabagin sa lahat ng mahabagin na aawa. At fastajabna lahu, tinugunan namin at tinanggal namin sa kanya ang kanyang karamdaman. At ayon sa narration, mayroong sabing inutusan si Ayub na ipadyak ang kanyang paa, lumabas ang tubig at inutusan siyang inumin, natanggal lahat ng kanyang karamdaman
at so and so forth, bumalik sa kanya lahat ang kanyang kayamanan muli at ang kanyang mga anak na nawala. Subhanallah. Ganon din si Yunus alayhi salam, na noong dumating sa punto na binigyan din siya ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pagdadawa dahil hindi niya natiis yung mga ginagawa ng kanyang mga pamayanan, naglakbay siya at sumakay siya sa hindi gaanong kalaki na barko. At dumating yung punto na ang lakas ng alon at nag-usap-usap yung mga tao at yung mga tao nakasakay sa barko na iyon. At sabi ng captain, kailangan natin magbawas ng tao. Kailangan natin magbawas ng tao. At idinaan nila sa palabunutan. At sumali si Yunus alayhi salam. Kahit hindi nila gusto, pero subhanallah, kailangan sumali si Yunus. Hanggang sa ang nabubunot, una si Yunus. Sabi na, ulitin natin. Dahil alam nila si Yunus, propeta, lahi ng mga propeta. Pangalawa, si Yunus na naman ang nabunot. Pangatlo, si Yunus na naman ang bunot. At napagtanto nila na Yunus, ikaw na ang talagang nakatakda na itatapon sa dagat. Itinapon nila sa dagat si Yunus sa napakadilim na gabi, at siya inilamon ng balyena, malaking isda. Pero inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang balyena yun na huwag durugin ang katawan ni Yunus. At nang magising si Yunus sa loob ng tiyan ng isda na ito, inaakala niyang siya ay namatay, pero humihinga pa rin. At dito nahimasmasan si Yunus sa kanyang nagawa, sa kanyang pagkakamaling nagawa. At nagdua siya, nagsujud siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga anghel na banggit sa langit, na may naririnig silang dhikr, lumuluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar na napakalalim, kaiba-ibang lugar. Ang napagtanto nila yun na si Yunus nagdi-dhikr. At nagdua siya, sabi ni Yunus, na isang dua, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, wala nang ibang Diyos maliban sa iyo, ya Allah, kaluwalhatian sa iyo, tunay na ako ay kabilang sa mga nagkakamali, nagkakasala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang ibilang niya ito sa kanyang dua ay hindi tatanggihan ni Allah subhanahu wa ta'ala itong dua na binigkas ni Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin, bilang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagtanggap sa ating kamalian. Kabilang yan sa mga dahilan ng katanggap-tanggap na panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin qad bada fi bi nafsi faqal azamka inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.